Well, mga kapopong, kumusta? Well, para pala sa mga hindi nakakaalam, ay actually in terms kasi ng pagsaboy ng tubig o pagwa-water cannon man, ay actually hindi lang naman talaga Pilipinas ang nakakaranas niyan. Yes mga kapopong, dahil minsan ang gumagawa niyan minsan mga private companies pa. Anyway, bigyan ko kayo ng halimbawa ha. Actually, ilang buwan na kasi ang nakakaraan ay nagprotesta ang grupo ng Greenpeace dyan sa Pacific Ocean. Ano ang dahilan? Well, nalaman kasi nila na mayroong isang private company ang nagkakandak ng research dyan sa Pacific Ocean na yung research expedition pala na ginagawa noong private company patungkol sa paghahanap ng mga valuable minerals sa kailaliman ng dagat. At kung magiging matagumpay man ang paghahanap ng mga minerals niyang private company na yan, ay posibleng itong private company na ito makapag-apply ng world's first o kauna-unahan sa buong mundo na license o lisensyang pinapayagan silang magmina underwater. Well, dahil nga dyan, ay kumilos agad itong Greenpeace para magprotesta. Bakit? Well, kapag nangyayari kasi ang ginugusto noong private company posibleng magsunuran na rin ang ilang pang kumpanya para gayahin niyang pagmimina underwater. Yes mga kapopong, at ang future result naman yan ay ang karagatan natin ang maaapektuhan. Actually, ilan lang yan sa mga protestang ginawa ng Greenpeace at ilan na rin yan sa mga moments na ilang beses na rin silang nabugahan ng tubig dahil sa kanilang ginagawang protesta. Well, kung i-relate naman natin yan sa ginagawa ng China ngayon, ay actually marami kasing mga eksperto ang nagsasabi na totoong maraming likas na yaman dyan sa West Philippine Sea at sa kabuuan ng South China Sea. Most especially mga gas o oil na alam nyo naman siguro na kahit nga sa karagatan ng Japan umaabot pa itong China para lamang humanap ng oil o mga langis. At alam o nabalitaan nyo naman siguro na kahit nga dyan sa Philippine Rice o doon sa Benham Rice na lugar na malayong malayo talaga sa China pinapasok rin ng China without our permissions. Well, kaya kung makokontrol kasi ng China ang malaking bahagi nitong West Philippine Sea o ng kabuuan ng South China Sea o malaking porsyento ng South China Sea na as in control nila na kahit pa ang Navy ng ilang kapitbahay natin na bansa ay hindi na makapasok o kahit Navy pa ng Amerika ay totoong posibleng kung magkakaganyan man magkakaroon na talaga ng freedom itong China na gawin ang gusto nilang gawin dyan sa karagatan na yan. At para pala sa mga hindi nakakaalam ay actually yung ginagawa kasing research ng China dyan sa West Philippine Sea o doon sa South China Sea ay actually matagal na nila yung ginagawa na baka more than decade na nga. At posible kaya na yung nangyaring mabilisan o madali ang paggawa ng mga military bases ng China dyan ay posible kaya na dahil meron silang na-discover na mga oil o mga langis dyan na mga langis naman na gusto nilang sila lang sa China ang makakuha. Well, alam nyo naman siguro kung papaano yumaman ang bansang Saudi. Yes mga kapopong, dahil nga sa langis meron sila doon. So kapag ang halos lahat ng langis meron dyan sa South China Sea o doon sa West Philippine Sea ay China lamang ang makapag-control na dahil rin sa tulong ng mga Coast Guard, Navy o mismong PLA ng China ay huwag na kayong magtaka in the future na baka mahigitan na ng China ang bilang ng mga military equipment meron ang US. Yes mga kapopong, the more oil is the more money ng isang bansa at the more money naman ang isang bansa ay the more budget naman meron sa kanilang military at the more military equipment ay the more powerful ang isang bansa. Pero ang malaking tanong magagawa ba talaga ng China na makontrol ang malaking bahagi ng South China Sea o ng West Philippine Sea? Actually, good question yan pero ganito kasi yan at please makinig ka mabuti, ha? Well, kung noon pa lang kasing nagsisimula itong China na magbuo ng military bases kung napigilan agad yan ay siguradong totoong malabo o magiging mahirap sa China na makontrol ang mga lugar na yan. Pero yun nga lang, natingnan nyo naman kung gaano kakongkreto itong ginawa nila. Na sa tingin nyo ba magagawa pa ng China na alisin yan dahil lang sa order ng isang international court? Well, sa malamang
baka magdagdag pa nga ng mga military bases ang China in the future dyan. Na sabi ko nga kanina na hindi naman sila magkaka-interest dyan sa mga lugar na yan kung wala talagang mapapakinabangan ang kanilang bansa dyan. Pero sa tingin nyo mga kapopong, papaano kaya kung ang Pilipinas ang nauna noon magtayo ng mga military bases dyan? Sa tingin nyo ba na sana ngayon ay mas maraming mga Filipinong mangingisda ang makakakuha ng isda dyan na mga isda naman na sa ngayon sinisimot ng mga taga-China at sinisira pa nila? Na ang tanong ko naman sa inyo ngayon ay sa tingin nyo ano kaya ang paraan upang mapaalis yung mga Chinese na yan doon sa karagatan ng EEZ ng Pilipinas? Well, syempre gusto kong malaman ang inyong mga ideas, so i-comment lang yan sa baba. Ito yung aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video ko tayo, mag-subscribe ka naman. At nandito rin inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung Teacher Popong na nagsasabing, Te amo!